Magandang araw, students! Today, we are going to talk about the research and curation of art exhibition, the lesson 18 in Art 002. So, let's think today na tayo ay magiging isang curator. Ano ba ang ginagawa ng isang curator? Paano ba nagwo-work yung trabaho nila na ito? So, let's discuss that. But before that, here is the lesson objective. Number 1 is formulate a research plan and conduct an investigation on a chosen art exhibition or curational theme. Number 2, design a concept proposal for a curated art exhibition, including the theme, artwork, and curational statement. But before that, let's think of this question. Why do you think research is important to curators when organizing an art exhibition? Hindi ba pwedeng mag-put out na lang tayo agad ng exhibition without researching? Okay, think about it. Now, let's talk about the different kinds of art shows or exhibition. Ang isang curator, guys, they put exhibitions or art shows. So, first is they have a thematic. Thematic is focused on a specific topic or idea. So, organized po siya na exhibitions that draw from various time period and culture to tell a unified story. So, for example, ang napili mo po ay art and social justice na topic. So, you will put an exhibition that in line with that topic. Pwede yung mga inequalities in our society. Ano ba yung mga artwork that show inequality, stereotypes, ganyan. Next is historical. Ito naman ay nakafocus po sa nakaraan or a certain time period. They usually uses artifacts, arts, and documents to educate and provide insight into the past. So for example, you choose a topic about Renaissance masters. Ano ba yung mga artwork na na-produce during Renaissance period? Or for example, you choose an period room kung saan inaayos mo yung isang buong kwarto or isang buong place para magmukha siyang, like for example, 1920s or 1980s, para parang nag-travel in time ang dating ng mga papasok doon sa kwarto na yon. So, ganun po si historical. Then, we also have type of exhibition. We have solo and group. So, this is solo naman means isa. This focus on just one artist. Minsan tinatawag itong retrospective, kung saan ipapakita yung buong life journey ng artist mula bata hanggang sa huling obra niya. Okay? For example, is the Frida Kahlo, The Life and Art. Kabaliktaran nito ang group exhibition, kung saan maraming artists pero connected pa rin sa isang theme. Ang ganda sa group show, magkakaroon ng dialogue o usapan ang mga artworks. So dito sa group naman, ang example natin dito will be abstract expressionism. Sino kaya yung mga artists that draw or make an artwork that talks about abstract expressionism? So you can curate those artworks and put in one exhibitions. Okay? So I have a question. Is it solo or a group exhibition if ang i-exhibit ng isang curator ay puro drawing lang ni Jose Rizal? Anong type of exhibition siya? Group or solo? Okay? Next, before a curator can organize anything, they need to do the hardest part, which is the research. Kailangan nilang mag-imbestiga. Bakit? Para hindi
fake news ang mga ma-share nila sa kanilang audience. So, paano nila yon ginagawa? We have two sources when researching an artwork. Hindi para siyang pag nagre-research kayo, 'di ba sa history we have primary and secondary sources. So ganun din po dito sa curation. Primary sources or the first-hand information. Hindi ito basta interview sa artist. Pwede rin itong pagbabasa ng private diaries nila kung wala na po yung artist. Pagtingin sa mga messy sketches or pagbabasa ng love letters nila, it can be a primary sources. Basta galing mismo sa artist yung source, that can be called a primary source. Next is we have the secondary source or interpretations. Ito yung sinulat na ng ibang tao. Okay? So, for example, book tungkol doon sa artist na yon, review sa kanyang artwork ng isang enthusiast, or history documentaries na ginawa ng isang newscasters. Yan. Kinukuha natin ang kwento ng ibang tao tungkol sa art at sa panahon kung kailan ito ginawa. So, ito po ay example ng secondary sources. Kung gaano ka-importante ang research para maintindihan ng viewers ang mga artwork na ipapakita ng isang curator, ganun din ang curational vision. When we say curational vision, guys, ito ang parang thesis statement o ang heartbeat ng isang exhibit. Ito yung sumasagot sa tanong na, why does this art matter to us right now today? Ano ba yung intended purpose or message ng curator kung bakit niya to ginawa? So that is curational vision. Para naman sa atin na viewers nung kinurate ng isang curator, paano naman natin i-evaluate ang isang exhibition? We can start by thinking what is the theme of the exhibition. When we say theme, ano ba ang main message or idea? Pagpasok mo pas doon sa may museum na yon, magigets mo ba agad kung tungkol saan ang exhibit? Ang kailangan mong i-access dito ay kung malinaw at maayos ba nilang naparating ang main idea sa mga viewers. Next is we have the artwork selection or yung paano ba pinili ng curator yung mga artwork na i-display niya. Bakit itong painting na to? Bakit itong sculpture na to? Okay? Next is curational approach. Ito yung experience design na pinag-usapan natin kanina. Dito mo i-analyze yung physical setup ng exhibition. Ano ba yung katabi nitong painting na to? Dapat ba may sculpture siyang katabi? Or dapat ba puro painting muna, then yung mga sculptures sa isang side? Ganon. Next is the strength and weakness nung mismong exhibition. Bilang nag-evaluate, kailangan mong sabihin kung ano yung pinaka-successful part ng exhibit. What is the strength of it? Kung ano yung mga medyo alanganin or nagkulang si curator, or the weakness of it. Ang goal nito ay magbigay ng suggestion para mas gumanda pa ang impact at engagement ng exhibit. So, paano nga ba pinipili ng isang curator ang mga exhibitions nila? So, kayo, guys, if you want to be a curator, ganito yung dapat nyong gawin. Number 1 is variety. Iba't ibang uri at estilo. Para hindi boring tignan ang exhibit, kailangan ng diverse medium and styles. Ibig sabihin, mas maganda kung hindi lang puro oil painting sa canvas ang makikita. Pwede kang maghalo ng sculptures, photography, digital art, o kaya
video installation para mas mahook ang mata ng viewers. So, depende sa curator pa din yan. Okay? Pero, next is we have the depth and focus. Kahit iba-iba ang medium ng art mo, dahil sa variety, dapat mayroon pa ring strong link to the central theme. So, halimbawa, pinag-iba-iba mo, naglagay ka ng painting, naglagay ka ng sculpture, pero, baka naman hindi sila connected sa theme. Diba? Hindi ka pwedeng maglagay ng nakyutan mo lang doon. Halimbawa, wala naman siyang connection. Para sa paningin mo, cute lang siya dun sa side na yon. Okay? So, hindi siya tama. Or, halimbawa, historical yung gusto mo exhibition. Tapos, naglagay ka doon ng poster ng anime. Anong connection ng poster ng anime na yon kung ang exhibition mo is about World War II historical exhibit? Diba? Wala siyang connection. So, dapat you think of it na connected pa rin lahat ng different form of artwork na mapipili mo. Next is availability. So, alam naman natin na hindi lahat madaling ma-access ng mga curator. Dapat mong siguraduhin na feasible yung mga artwork na gusto mong ilagay. Ibig sabihin, kaya ba talaga nating hiramin, bilhin, or transport ang artwork papunta sa venue na gusto natin? Halimbawa, gusto mong i-display si Mona Lisa kasi nasa discussion siya ng sa Art 002. Pero paano mo makukuha si Mona Lisa doon sa Paris? Diba? Ang layo. Di siya feasible. So, isipin mo rin as a curator na feasible ba yung mga artwork na naiisip ko? And last is we have the curational statement or the key elements. Ito yung parang introduction essay na nakapaskil sa pader na mababasa mo bago ka pumasok sa isang exhibit. So, parang it described the whole exhibitions. Ito ang nagpapaliwanag ng kabuuang kwento ng show. Kapag nagsusulat nito ang isang curator, ito yung 3 dapat niyang tandaan. Number 1 is theme. Again, dito mo sasabihin ng diretsahan kung ano ang central idea ng exhibit mo. Kailangan malinaw mong ma-articulate kung tungkol saan ito. Next is artwork selection. Hindi pwedeng sabihin mo lang na, cute kasi siya, kaya ko siya pinili. Kailangan mong i-justify o ipagtanggol kung papaano sinusuportahan ng mga pinili mong artwork ang team mo. Kailangan mong magbigay ng specific example dito. Halimbawa, pinili ko ang basag na salamin na ito dahil perpekto itong halimbawa para sa team natin na heartbreak. Kasi 'di ba basag? So, heartbreak. Okay? Next and last is we have the target audience. Para kanino ba yung exhibit mo? Kailangan mong tukuyin kung sino ang inaasahan mong manood ng exhibit. Mga art expert ba? Mga bata? O mga kapwa mo estudyante? Alamin mo ang level of art understanding nila. Para alam mo kung gagamit ka ba ng malalim na art jargon o kung gagawin mong mas simple at relatable ang mga salita para mas mag-appeal o pumatok sa kanila ang buong exhibit. Baka kasi sobrang lalim ng mga art jargon na gagamitin mo. Pero, yung mga audience mo naman pala ay starting art students pa lang. Yung wala pa silang alam tungkol sa art. So, hindi nila maiintindihan kung tungkol saan ba yung exhibit na ginagawa mo. Okay? So, that is your lesson number 18. Remember, curating is not just about choosing art. It's about creating meaning through the relationship between works, space, and viewers.